Alam niyo Kayamies, dapat natin siguro pasalamatan dito si Ted Filon. Kasi mga Kayamies, kung hindi dahil sa report na ito ay hindi makikita tong memorandum na to at hindi ito masususpindi. No, ang daming bad trip dito sa memorandum na to. Anyways, panoorin niyo yung buong video. Kaya po ang tanong namin, sir, dito, nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito bago ho kayo mag-issue ng ganito pong medyo, again ha, walang question sa adhikain, walang question po sa inyo pong gustong mangyari, reforma, walang question. But the end does not justify the means perhaps. Kung ganito po na ang lalaki ng multa and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lamang lahat ng sale prospective. Dito ho, 10 years ago, sakop ka pa nito eh. Even 20 years ago, sakop ka pa nito, sir eh. Nagkaroon ba ho ng consultation, sir, dito? Opo, Manong Ted, ito po, katulad nga po nung inyong nabanggit, yung ating intention po dito. Marami po kasing nahuli, maraming mga magka-problema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang sasakyan o motorsiklo po. Opo. And ito nga po yung problema na matagal na pong nararanasan natin na marami pong hindi nagko-cost ng transfer. Yes sir, yes sir. Oo nga po. Kaya, Hindi sir. Oo nga po sir. Wala na ho tayong question doon. Sarado na ho tayo doon sir. Totoo po ang magandang adhikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, ngayon ko lang nabasa to, ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa ho nabalita, at marami ho nga nakikinig ngayon sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO, bawat auto na binenta namin, sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, 20,000 bawat isa yon. Para sa buong episode, type nyo sa YouTube ang Filon Ngayon LTO.